Ikaw ay nanawagan na bumaba ka na dyan kasi bahagi ka ng katiwalian sa bansa. Hindi po yan sedisyo. Yun ay isang karapatan ng isang mamamayan na manawagan at ireklamo ang mga abuso, ang mga pagkakamali, ang irregularidad, ang ilegalidad ng mga gawain ng mga opisyal ng ating bansa. Ngayon, kung sa tingin ninyo, siya ay tumawid na isang linya na hindi siya tumawid. Yun na nga yung sinasabi, seditious. Ikasuhan nyo, pero dismiss ka agad yan. Dahil wala naman talagang batayan. At kay Mayor Baste, ano ba sinasabi nila na yung si Mayor Baste, seditious ang panawagan? Hindi naman. Pag nanawagan ka na magbitiw sa tungkulin dahil ikaw ay bigo sa pamamahala. Pag ikaw ay nanawagan na bumaba ka na dyan kasi bahagi ka ng katiwalian sa bansa. Hindi po yan sedisyo. Yun ay isang karapatan ng isang mamamayan na manawagan at ireklamo ang mga abuso, ang mga pagkakamali, ang irregularidad, ang ilegalidad ng mga gawain ng mga opisyal ng ating bansa. Yun eh, karapatan niya. Ngayon, kung sa tingin ninyo, siya ay tumawid sa isang linya na hindi siya tumawid. Yun na nga yung sinasabi, seditious. Ikasuhan nyo, pero dismiss ka agad yan. Dahil wala naman talagang batayan. Ang dapat nyong gawin sa gobyerno, pakinggan nyo kung anong mga punas sa inyo. At kung sa tingin niyo ay hindi totoo, sagutin nyo. At kung totoo naman, magsagawa na kayo ng mga pagtatama sa mga kakulangan at mga kamalian na inihahayag ng mamamayang Pilipino. Yan ang gawin. Maraming salamat, Atty. Sal. Samantala, kinuwestiyon ng isang dating National Security Advisor ang planong pagtatayo ng malaking naval fuel depot ng Amerika sa Pilipinas. Alamin natin sa report ni MJ Mondihar. May plano mano ang US government na magtayo ng isang major naval fuel station sa Davao Gulf. Ayon sa ulat, kaya maglaman ng hanggang 41 million gallons ng naval at aviation fuel ang itatayong depot. Binuksan na rin ng US Defense Logistics Agency ang bidding para sa proyekto. Itatayo ito sa western coast ng Davao Gulf, nasakop ang Davao City, Davao del Sur at Malalag Bay. Dahil dito, kinisyon ni dating National Security Advisor Hermo Jerez Esperon Jr. ang lokasyon ng proyekto. Bakit naman Davao ang paglalagyan ng depo? Bakit Davao lang? Ayon sa mga eksperto, strategic ang Davao Gulf para sa ganitong pasilidad. Magkakaroon kasi ng mas mabilis na access ang mga barkong pandigma ng Amerika sa Sulusi at Celebes Sea. Mahalaga rin daw ang naturang ruta para sa commercial at military vessels. Mariin namang tinutulan ng Davao City Government ang nasabing plano. Sa kanilang official statement, sinabi ng LGU na kung hindi nito mababawasan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan, lalo na sa presyo ng langis at bilihin, ay hindi nila ito susuportahan. Mayroon namang mga depo pa dyan na natitira tulad ng Phoenix, mayroon dyan sa Davao. Yung mga iba pang kumpanya mayroon. Yun ang punuin natin. Ngayon, kung gusto magtayo ng Amerika, wag na lang sila, tayo na lang. Ayon naman sa political strategist sa si Professor Malutikia, mayroon ang presensya ng Estados Unidos sa Subic. Dahil dito, questionable niya kung bakit kailangan pa ng panibagong depot sa Davao Peninsula. Iginiit pa niya na kung magpapatuloy ito, tila para na ring isinusuko ng Pilipinas ang soberanya nito sa Amerika. Inahalintulad pa niya ito sa pagiging ika-51st state ng Estados Unidos. May diplomatic ramifications talaga yan. Kinakaibigan natin ng mga suppliers ng gasolina ngayon, ng langis. Iran, Saudi Arabia, including China at Russia. So, huwag nating lagyan ng tatak na sa Amerika yan, kundi para lang sa Pilipinas.
Para kay Secretary Esperon, nakita na umano nila noong panahon ng Duterte administration ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan. At alam ng lahat ng Amerika na siyang gusto magtayo ng fuel depot sa Davao Gulf kasama ang Israel ang nagsimula ng gulo kontra Iran. Anya, may mga inilatag na silang contingency plans noon. Ngunit kung naipagpatuloy lamang ang mga hakbang na ito ng kasulukuyang administrasyon ay hindi na sana naging ganito katindi ang pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. We have seen it already, kaya mayroon nga tayong mga ginawang contingency plans noon. At dapat itinuloy-tuloy na sana yon ng 2022-2023. Nagkulang lang ng follow-through. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeja, SMNI News. Ayan po, Atty. Ano po masasabi ninyo sa naging pahayag ni dating Secretary Hermogenes Esperon? Noon pa, sinasabi na natin sa ating programa na ang ating ginagawang pagsunod sa mga demands o requests ng Estados Unidos kaugnay sa seguridad nila. Hindi natin seguridad binobola lang tayo na kaya sila nagtatayo ng mga base militar para sa atin. Nanganganib nga tayo, maliban pa sa nanganganib. Pwedeng bawat hingin sa atin kung anumang kapalit ay ibibigay natin. Sapagkat tayo ay isang malayang bansa. Meron tayong sariling kasarinlan o sovereignty. Pag ginawa natin yun, ibig sabihin, isinusubo mo. Yan ang paulit-ulit na natin sinabi. Kaya si Presidente Duterte ng mga panahon, sa kanyang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa, ang tinitingnan niya palagi ay yung interes ng ating bayan. Pag makakasira sa atin, hindi niya gagawin. Halimbawa, yung arbitral ruling. Hindi man nanalo tayo doon. Pero, dahil wala tayong kakayahan na ipatupad. At yung mga kaibigan natin, gaya ng Amerika, ayaw rin gumalaw. Hindi rin sila tumutulong sa atin. Ang ginawa niya, nakipagkaibigan siya. Sabi niya, hindi tayo nagkakasundo dito sa teritoryo. Meron kang claim. Kami rin, meron din. Panalo nga kami. Since hindi tayo magkasundo dyan, tingnan natin yung mga ibang aspeto ng buhay, kabuhayan. Kaya pumasok siya sa sharing of intelligence, pagdating sa mga pirata, sa mga smuggler, sa mga kalaban ng Estado, dahil mutual naman ang kanilang interest doon. Dahil yung mga pirata, mga rebelde, mga kalaban ng Estado, lahat yun gustong gibahin ng gobyerno. So, pwede sila mag-share ng intelligence. Pwede rin silang magkaroon ng relasyon sa kalakalan, sa trade. At katunayan nga, di ba? Ang China at ang Russia, tayo nakikipagkalakalan dyan. Kaya po pwede nating mag-focus doon. Hindi natin pinagkakasunduan. Kaya ang ginagawa ng administrasyon, sa halip, pangalagaan, ang interes, at ang safety ng ating bansa, lalo mo isinusuong sa panganib. Kasi pag pumayag ka na magtatayo sila ng posibilidad at magtatayo sila ng kung ano-ano port, whatever, na pag-iimbaka nila ng mga sandatang nuklear o kahit na anong klaseng sandatang pumapatay at sumisira sa isang bansa, sinusuong mo ang bansang Pilipinas sa mga kalaban ng Amerika. Sapagkat alam ng mga kalaban ng Amerikano na ang panggagalingan ng bomba, ng mga missile, dito sa Pilipinas kasi nandito sila, strategic yung lugar malapit sa kanila. Malayo masyado Amerika. Siyempre, ang uunahin, panatan, bombahin, tayo. Hindi ba? Ilagay mo na sa panganib. Kaya tama yung sinasabi ng dating National Security Advisor Esperon. Ito pwede yun. Kailangan mo talaga maging independent tayo. Correct. Maging free from any intrusions, intervention, lahat ng klaseng paghihimasok sa ating sistema,
demokratiko, republikano, sistemang legal, lahat yan, hindi po pwede. Kailangan manindigan tayo. Ayan, maraming salamat, Attorney Sal. Samantala, hindi lang ang mga mahihirap, kundi pati ang mga pamilyang nasa middle class, target na rin bigyan ng ayuda ng DSWD. Ito ay bunsod ng nararanasang global crisis at tumitinding tensyon sa Middle East na nagpapamahal sa presyo ng mga bilihin sa bansa. Narito ang balita ni Paul Montibon. Pinag-aaralan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagpapalawak ng tulong para sa mga pamilyang nasa middle class sector na umaaray na rin sa epekto ng patuloy na global crisis. Ayon sa ahensya, kasalukuyan ng binabalangkas ang mekanismo kung paano maisasama sa mga benepisyaryo ang mga nasa middle class na karaniwang hindi naabutan ng tulong pinansyal. Ang hakbang na ito ay bunsod ng tumitinding tensyon sa Middle East na nagresulta sa pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan. Dahil dito, direktang naapektuhan ang Pilipinas sa pamamagitan ng sunod-sunod na oil price hike na nagpapataas din sa presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Sa ngayon, ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS pa lamang ang konkretong programa ng DSWD na bukas para sa lahat ng sektor na naaapektuhan ng anumang krisis. Sa paglilinaw ni DSWD Crisis Management Program Director 3 Edwin Morata, hindi lamang pinansyal na ayuda ang maaaring maibigay ng pamahalaan. Sa ngayon po kasi, AICS pa lang po ang nakikita na pinaka-best solution because in crisis. Pero again po, ang sinasabi nga palagi ni SEC, from crisis, welfare program to developmental program, dito po papasok yung sinasabi po ninyo na pag-uusap kung paano na matulungan yung ibang sektor ng pamayanan. Sa ngayon, ma'am, I cannot give the further details kasi baka ako po ang mag-preempt na magiging discussion po with SEC, but most probably, once po ma-finalize po namin with the ang aming mga discussion over the table, then we will be, I think, Secretary will be the one po who will be discussing with you specific about the future plans for other sectors of the community. Binigyan diin niya na may iba't ibang ahensya rin ng gobyerno na nakaantabay upang magbigay ng suporta sa mga individual at pamilyang naipit sa nagpapatuloy na krisis sa ekonomiya. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SB9 News. Ano man po masabi ninyo sa ulat na ito, Attorney Sal? Alam mo yan, talagang whether we accept it or not, talagang may crisis. Talagang hindi maaaring pigilan ng pagtaas ng lahat ng bagay, presyo. Talagang apektado tayo doon. At hindi lang naman ang bansang ito. Lahat yan, apektado. Global, worldwide. Kasi nga, yung langis at gas, yun ang pinanggagalingan ng maraming paggawa